12 na ng hating gabi, at ang ilaw ng malaking orasan sa tore ng City Hall ay kumikislap, parang may sariling buhay. Sa araw, abala ang lugar, pila ng tao, ingay ng sasakyan, at mga empleyadong nagmamadali. Pero pagsapit ng gabi, ibang mundo na ang bumabalot dito. Si Marco, isang bagong security guard, ay naka-duty sa kanyang unang gabi. Madali lang to, sabi niya sa sarili habang iniikot ang flashlight sa madilim na hallway. Bantay lang, walang multo. Pero hindi niya alam, may kwento ang gusaling iyon na matagal nang tinatago. Ayon sa matatandang empleyado, may isang babae raw na namatay doon dekada na ang nakalipas. Isang clerk na hindi umuwi isang gabi. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng isang opisina, nakatingin sa kisame, dilat ang mata. Simula noon, may mga ulat ng babaeng umiiyak sa hallway, mga yapak kahit walang tao, at isang figurang nakatayo sa harap ng tore tuwing 12. Hindi naniwala si Marco, hanggang sa marinig niya iyon. Habang naglalakad siya sa ikalawang palapag, may narinig siyang mahina. Tulong! Napahinto siya. Hello, may tao ba? Sigaw niya. Walang sumagot, pero muli niyang narinig, mas malinaw na. Tulong! Sinundan niya ang tunog hanggang sa isang lumang opisina na matagal nang hindi ginagamit. Nakabukas ang pinto, dahan-dahan niya itong tinulak. Sa loob, malamig. Hindi normal na lamig, yung tipong parang may humahawak sa kaluluwa mo. Sa sulok, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, nakatikip sa mukha. Nakasuot ng lumang damit, parang mula pa sa nakaraan. Ma'am, nanginginig na tanong ni Marco. Hindi ito sumagot. Unti-unti, lumingon ang babae. At doon niya nakita, wala itong mata, puro itim. At ang bibig, nakabuka ng sobra, parang sumisigaw pero walang tunog. Biglang namatay ang ilaw. Nang bumalik ang ilaw, wala na ang babae. Pero may naramdaman si Marco sa likod niya. Mainit na hininga. Huli ka na. Napalingon siya. At nandoon na ang multo, sobrang lapit, halos dikit na ang mukha sa kanya. Napaatras siya at tumakbo palabas ng opisina. Humahabol ang yabag sa likod niya. Mabilis, galit, hindi tao. Habang tumatakbo siya sa hallway, napansin niya. Iba na ang lugar. Mas luma, mas madilim. Parang bumalik sa nakaraan. At sa bawat pinto na madaanan niya, may nakasilip na anino. Mga taong nakatitig lang sa kanya. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Napunta siya sa labas, sa harap ng tore ng City Hall. Huminto ang oras. Eksaktong 12. Biglang tumunog ang kampana. Boom! At sa bawat tunog, may lumilitaw na multo sa paligid niya. Ang babae. Hindi lang isa. Marami sila. Pare-pareho ang mukha. Pare-parehong nakatingin sa kanya. Napagtanto ni Marco. Hindi lang iisang multo ang lugar na iyon. Para itong bitag. Lahat ng namatay doon, hindi na nakaalis. At ngayon, kasama na siya. Kinabukasan, may bagong guard na dumating. Tinanong niya ang supervisor, "Sir, nasaan po yung guard kagabi?" Tahimik ang matanda. Umalis na raw, hindi na bumalik. Pero habang naglalakad ang bagong guard sa hallway, may narinig siya. Mahina, pamilyar, tulong. At sa salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang lalaki, nakauniporme, si Marco.